bawat isa. Radyo, telebisyon at digital. DWIZ News. Laging nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan niyong gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Ang balita ay hindi humihinto. Mga pangyayari sa amang dako, ibabalita kahit Sabado. Narito ang mga batikang tagapag-ulat. DWIZ Senior Reporter Raul C. Esperas at Rotary Club Best Reporter Awardee Celi Ortega Bueno. Magandang tanghali ngayong Sabado, Mayo 2, 2026 sa IC Balita Sabado, umagang edisyon. Ito po ang inyong tagapag-ulat. Ako po ang lingkod, Celi Ortega Bueno. At Raul Esperas. DWIZ Balita Sabado. Panibagong big-time oil price hike nakaumang na sa susunod na linggo. Easterly, sinaasahang magpapaulan sa ilang parte ng bansa. 13 lugar makakaranas naman ng Danger Level Heat Index. Kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day, iba't ibang progresibong grupo nagkilos protesta, umento sa sahod, ipinanawagan. Grupo ng mga negosyante malamig sa panukalang itaas ang 1,200 pesos na daily minimum wage. Bilang naman ng mga miyembro ng Kamara na bobotong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, posibleng umabot na sa mahigit kalahati ayon sa isang mambabatas. Pagsasampa ng kasong grave threat at inciting to sedition laban kay VP Sara ay nirekomenda ng NBI. Sa balitang ibayong dagat, US-Iran war itinuturing ng terminated ayon sa isang opisyal ng Trump administration. Balitang pampalakasan, pagpapalawak ng kooperasyon para sa pagpaunlad ng sport sa bansa, pinag-aaralan ng Gobyerno at Olympic Council of Asia. Sa balita namang pangkalusugan, benepisyo ng 2 minutong paglalakad araw-araw ating alamin. At sa mundo ng showbiz, Sara Geronimo inaming masaya at proud siya sa narating ng K-pop group na BINI. DWIZ Balita Sabado. At sa laman ng ating mga balita, malamig si Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. sa panukalang itaas
sa 1,200 pesos ang daily minimum wage sa Metro Manila. Ayon kay Ortiz, mahirap ipatupad ang nasabing aumento sa sahod dahil karamihan sa mga employer sa bansa ay nahihirapan din sa mahal ng operasyon. Pero kinilala nila ang pangangailangan ng dagdag sahod lalo na sa gitna ng kinakaharap na energy crisis. Subalit dapat isaalang-alang ang kasalukuyang galaw ng ekonomiya. Samantala, suportado ng ECOP ang panukalang wag nang tapisan ng buwis ang mga manggagawang kumikita ng 50,000 pababa. Ang mga establishment natin ngayon, 90% micro. Majority of the employees, yung workers, are coming from the micro and small. Mga 65% ng workers nandiyan. Unfortunately, alam naman natin ang sitwasyon ng mga micro. 90% sila, no? Eh, yung mga yan, sa ngayon, siyang pang humihingi na ayuda. Marami na nagsasara. Pabor din ng ECOP na wag nang tapisan ng buwis ang mga manggagawang kumikita ng mababa sa 50,000 piso. Dapat nga yung level niya, itaas na eh. 50,000, ano ba yun? Actually, ang request niya na nakita ko yung 250,000 a year. Kung yun yata yung insisting yun eh. O 150,000. Kahit gawin 300,000 niya, magkano mo na yung 300,000 na mabuwasan po ng sweldo. Ang tinig ni Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. Samantala, nananatiling maingat ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng ulat na maraming senador ang posibleng susuporta sa kanya kung mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ayon kay Attorney Michael Pua, abogado ng pangalawang Pangulo, hindi pa sila kampante sa bilang ng mga senador na maaaring pumanig kay VP Sara dahil usaping politikaan niya ito. Ipinunto ng abogado na mabilis ang pagbabago sa politika kahit hindi akmang magbilang ng mga senator judges na maituturing nila ang kaalyado. Sa ngayon, nakatuon niya ang buong legal team ni VP Sara sa pagpapatatag ng ebidensya at paghahanda ng mga testigo para sa posibleng paglilitis o impeachment trial. Naniniwala ang kampo ni Vice President Duterte na magiging patas ang proseso oras na magsimula ang impeachment trial sa Senado. Nagbabala naman ang pag-asa na magdadala ang easterlies ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Mindanao, Visayas at ilang lugar sa Luzon. Ayon sa pag-asa, ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bagyang maulap na kalangitan na may isolated rain showers. Kasabay nito, 13 lugar sa bansa ang makakaranas ng danger level heat index kung saan maaring umabot sa 44 degrees Celsius ang nararamdamang init, partikular sa Dagupan City. Kabilang din sa apektado ang ilang lugar sa Ilocos, Cagayan Valley at Cavite. Samantala, posible umunong maranasan ang heat cramps at heat exhaustion sa ganitong antas ng init. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na umiwas sa matinding sikat ng araw at manatiling hydrated upang maiwasan ang panganib sa kalusugan. Samantala, sinibak ng National Police Commission o NAPOLCOM ang 11 pulis mula sa NCRP o RDEU dahil sa manoy pagkakasangkot sa kidnapping na naganap noong 2021. Napatunayang may sala mga ito sa grave misconduct at conduct of unbecoming of a police officer. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan, kabilang sa mga nasibaka ang ilang nauna ng nadawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Tiniyak naman ng komisyon na dumaan sa due process ang desisyon. Samantala,
Samantala, inirekomenda naman ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kasong grave threat at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon sa NBI, hindi ito tinanggap ang paliwanag ng Vice Presidente na conditional lamang ang kanyang banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Iginit ng ahensya na malinaw at matibay ang konteksto ng pahayag ng pangalawang Pangulo na may seryosong banta sa mga tinukoy na personalidad. Samantala, inahayag ng mga miyembro ng House Justice Committee na magsisilbing mahalagang ebidensya ang affidavit na nagpapatuloy na sa impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. Samantala, naglabas ng Horacio Emperata si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David bilang panalangin laban sa patuloy na sunog sa Navotas at Sanitary Landfill o sa Navotas Sanitary Landfill na 4 na linggo nang hindi naapula. Inatasan ni David ang mga simbahan na sakop na ito na isama ito sa mga misa. Binigyan din sa panalangin ang masamang epekto ng sunog kabilang ang nakakalason na usok at maruming tubig na umaagos patungo sa Manila Bay. Apektado rin ang kalusugan ng mga residente lalo na ng mga bata at ng mga matatanda at may sakit. Kasabay nito inanawagan din ang obispo sa mga otoridad na agarang kumilos at panagutin ang mga may responsibilidad sa insidente. Ipinagdasal din ang kaligtasan ng mga bombero, ininyero at voluntaryong patuloy na lumalaban sa sunog. Oras 13 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. DWIZ Balita, Sabado. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Loan na 0% interest pero may umano'y hidden charges? Nako, bawal ito sa gitna ng pagdami ng mga online lending apps at retail loan offers sa bansa. Marami ang nalilinlang sa pangakong 0% interest. Pero paano kung sa kabila ng mga nagagandahang offer, may hidden charges pala na hindi ipinapaalam kaagad sa consumer? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa batas, dapat malinaw at na-disclose ang lahat ng charges bago aprobahan o i-release ang loan. Hindi maaaring singilin ang nag-loan ng anumang fee na hindi napag-usapan, hindi ipinaliwanag at hindi napagkasunduan ng dalawang partido. Alinsunod sa pre-consummation disclosure at mutuality of contracts, dapat parehong informed ang dalawang partido at parehong pumayag sa pricing. Kung may siningil na hidden charges ang nagpautang, ito'y may tuturing na void at maaari itong ipa-refund o ipa-reduce sa korte. Sa lahat ng mga nagpapautang, matutong tumupad sa usapan. Singilin lamang ang napagkasunduang presyo para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. DWIZ Balita, Sabado. Balik po tayo sa IC Balita Sabado. Samantala, kumuha tayo ng report sa pista sa Sabayan o dahil sa pista dahil sa kinakaharap na krisis, simpleng ipinagdiwang ang kapistahan sa isang barangay sa Malabon. Kapitan namigay ng ayuda. Hindi ko mabasa kasi itinataas eh. Sige. Report ni Danny Cruz. Danny?
Isang simple, ngunit makabuluhang pagdiriwang ng kapistahan ng banal na krus ang isinagawa sa Barangay Hulong Duhat sa pangunguna ni Barangay Chairman Wen de la Cruz. Ayon sa kapitan, pinili niyang gawing payak ang selebrasyon dahil sa patuloy na krisis at hirap na nanaranasan ng mga residente. Sa halip na magarbo, nagsagawa na lamang si Kap Wen, katuwang ang kagawad ng barangay at empleyado nito ng community pantry kung saan namahagi ng gulay, bigas, isda, itlog at tulong pinansyal upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang mga kabarangay. Dagdag pa nito, sa mga susunod na taon, kung magiging maayos ang ekonomiya, ay maaaring muling ibalik ang mas ingranding pangdiriwang. Ngunit sa kasalukuyan, mas mahalagang unahin ang pangangailangan ng mga mamayan, lalo't patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa tulong ng mga kagawad ng barangay, matagumpay na naging makabuluhan ang pagdiriwang o okasyon na naidaos ito ng may kasiyahan ang bawat residente ng Barangay Hulong Duhat. Alam nyo kay Danny, sabi nga, yung simpleng pagdiriwang na to ng kapistahan, mas minabuti po natin na kahit papano ay makapagbigay po tayo ng konting pantawid sa ating mga nasasakupan. Pero ganun pa man, siyempre, hindi naman din natin kayang abutin po ang lahat, kaya humihingi rin po kami ng paumanin. Pero sana makatulong po tayo, lalo ng panahon ngayon po ng krisis. Ayan, ano po, tumataas ang mga bilihin. Ito po, kay Danny, may isda po tayo, meron po tayo mga gulay, may itlog. Sari-sari po. Sana, sabi ko nga, makatulong kahit man lang sa isang araw nilang pagluluto. Yan ang pahayag ni Kapitan Wen de la Cruz ng Barangay Hulong Duhat. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita, Sabado! Salamat Danny Cruz sa iyong pag-uulat. Samantala, iginit ng ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua na hindi manatiling selyado ang kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio. Ayon kay Congressman Chua, kapag umusad ang impeachment trial sa Senado, ang impeachment court ang magpapasya kung bubuksan ang naturang kahon. Ipinunto ng kongresista na kung mapapatunayang hindi tugma ang binayad na buwis sa bilyon-bilyon transaksyon na iniulat ng Attorney on Anti-Money Laundering Council, maaari itong magbukas ng mas malalim na tanong hinggil sa pinagmulan ng yaman. Matatandang nagpasya ang House Justice Committee na pansamantalang isantabi ang pagbubukas ng selyadong kahon mula sa BIR bilang pag-iingat sa pagtalima sa Revenue Code. Natiling bahagi ng opisyal na ebidensya ang selyadong kahon mula sa BIR at maaring isumite sa Senado sakaling tuluyan iakyat sa Kamara ang impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala, pinabilis ang pagpasok sa trabaho ng mga senior high school graduates matapos na magbukas ng Green Lanes ang Department of Education at Department of Labor and Employment o DOLE sa mga job fair kasabay ng selebrasyon kahapon ng Araw ng Manggagawa. Sa ilalim ng Green Lane, maaaring makaiwas sa mahabang pila ang mga aplikante at direktang makalapit sa mga employer. Kinakailangan lamang maipakita ng high school o ng school ID o certificate ng pagtatapos upang makapasok sa express entry. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mapabuti ang kalagayan ng mga kabataang Pilipino. Sa pamamagitan ng programang ito, mas nabibigyan ng pagkakataon ng mga bagong graduate na agad magkaroon ng trabaho. Itinuturing naman ng isang grupo na magsasaka na makatwiran ng posibilidad na umabot sa 60 hanggang 62 piso ang presyo ng kada kilo ng bigas na pagsapit sa buwan ng Setyembre. Ayon sa Magsasaka Party List Chairman Arhel Cabatbat, ang pagtaas na ito ay inaasahang makatulong sa mga magsasaka upang makabawi sa patuloy na pagtaas ng gastos sa produksyon. Ipinunto ni Kabatbat na patuloy na sumisirit ang presyo ng mga farm inputs lalo na ang pataba o abono
kaya tumaas ang presyo ng bigas ay hindi pa rin ito nangangulugan ng malaking kita para sa mga magsasaka. Anya, kinakailangan ng mas mataas na presyo upang mapunan ang kanilang gastusin sa pagtatanim. Nauwi naman sa kaguluhan ay sinasagawang road clearing operation sa kahabaan ng Marfori Street, Barangay 5A sa Bangkerohan, Davao City noong April 29. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang gulo ng kumpiskahin ng mga tauhan ng Ancillary Services Unit ang paninda ng mga vendor na nakapwesto sa labas ng mga itinakdang vending zones. Tumanggi ang mga vendor na ibigay ang kanilang paninda na nauwi sa pisikalan sa pagitan po ng mga nagtitinda at mga tauhan na lungsod. Nasugatan naman ang ilang individual mula sa magkabilang panig. Bahagi ng nasabing hakbang sa anti-criminality at public order campaign ng Davao City. Personal naman na mahagi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng kabuang 33.6 milyong pondo para sa mga barangay sa General Santos City, Sarangani sa ilalim ng Socio-Civic Project Fund. Ginawa ito sa isang seremonya sa Lagao Gymnasium kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Manggagawa. Sa nasabing halaga, 5.2 milyong piso ang napunta sa 26 na barangay ng General Santos City habang 28.4 milyong piso naman ang inilaan para sa 142 na barangay sa Sarangani. Sinasabing bawat barangay ay tumanggap ng 200,000 na gagamitin sa kanilang proyekto sa komunidad. Ayon sa patakaran, kalahati ng pondo o 100,000 ay dapat ilaan sa mga scholarship ng hindi bababa sa 5 estudyante. Bukod dito, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pamahagi ng tulong na bigas sa mga piling benepisyaryo sa 2 lugar bilang dagdag na suporta sa mga mamamayan. Samantala, pinuri ng Presidential Communications Office ang mabilis na aksyon ng National Bureau of Investigation sa pagsasampa ng kaso at pag-aresto sa dating broadcaster na si Jason sa kaugnay ng pagpapakalat umano ng maling balita tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, pinapakita ng hakbang ng MDI sa pamuno ni Melvin Matibag ang matibay at legal na tugon ng pamahalaan laban sa online abuse at pagpapakalat ng maling impormasyon. Binigyan din ni Gomez na layunin ng pamahalaan na protektahan ang mga publiko laban sa panlilinlang at pananatili ng malaya ngunit responsableng talakayan sa lipunan. Sa ilalim ng Oplan kontra fake news, nagbabala ang PCO sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon na naharap sila sa kaukulang aksyong legal. Nakikipag-ugnayan na rin ang PCO sa Department of Justice at Department of Information and Communication Technology o DICT sa pamagitan ng isang kasunduan upang higit pang sugpuin ang fake news at papanagutin ang mga sangkot. Ilang kaso na rin ng maling impormasyon ay sinumite ng PCO sa DOJ para imbestigahan ng NBI at maisampa sa korte. Balik tayo sa report sa labas ng himpilan. 2 lalaki timbog sa ilegal na baril o pagdadala ng baril sa Valenzuela at Caloocan. Report na masipag na Metro Patrol na si Danny Cruz. 2 armadong sospek ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng Northern Police District sa Valenzuela at Caloocan City. Sa Valenzuela City, isang 20 anyos na lalaki ang mabilis na nadakip ng mga tauhan ng Substation 7 matapos ireklamo ng grave threat sa Barangay Bignay. Lumalabas sa investigasyon na nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo tungkol sa nawawalang cellphone kung saan tinutukan ng sospek ang baril ang biktima at nagbanta pa ng kamatayan.
Agad namang responde mga pulis at naaresto ang suspect. Ilang minuto matapos ang insidente, na-recover sa kanya ang isang baril na kalibre 38 revolver na walang serial number, mga bala at isang sling bag. Naharap ito sa kasong grave threat at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantalang sa Caloocan City, isang 35 anyos na lalaki ang inaresto ng Intelligence Section sa isinagawang anti-criminality operation sa Barangay 186 sa ilalim ng Opland, Bulabog at Galugad. Nasamsam mula sa sospek ang isang baril na kalibre 38 revolver at holster. Nabigo itong magpakita ng lisensya o legal na dokumento para sa naturang baril. Kasalukuyan nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek at sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tumanggap naman ang pagpuri kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Christopher de la Cruz ang mga operatiba dahil sa mabilis na aksyon at mahigpit na pagpapatupad ng kampanya kontra kriminalidad. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita, Sabado! Magpapatuloy naman ang Department of Education o DepEd sa pagbibigay ng subsidiya sa mahigit 2.4 milyong mag-aaral sa pribadong paaralan sa ilalim ng e-GASPE program para sa school year 2026 hanggang 2027. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin itong mabawasan ang gastusin ng mga pamilya at mas maibsan ang siksikan sa mga pampublikong paaralan. Sinabi ni Secretary Angara na isusulong ang programa alinsunod na rin sa prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, kukwestiyonin ang kampo ni dating mamamahayag na si Jason sa nilabas na non-bailable warrant laban sa kanilang kliyente na anilay highly irregular para sa kaso tinuturing na minor offense. Ang kay Attorney Mark Tolentino, abogado ni Sonsa, ang kasong unlawful publication ay karaniwang may parusang aresto mayor o multa at madalas ay bailable. Sa maraming pagkakataon na niya, hindi agad naglalabas ng warrant ang korte at sa halip ay summon ang ginagamit kaya't questionable ang pag-issue ng non-bailable warrant sa ganitong uri ng kaso. Tiniyak na Attorney Tolentino na magsasampa sila ng mga motion sa Pasay Regional Trial Court Branch 118 upang ipawalang bisa o i-recall ang warrant of arrest at ihingin rin ng paglilinaw hinggil sa tamang aplikasyon ng piyansa. DWIZ Balita, Sabado! That news was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone! This is Vice Ganda. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. DWIZ Balita, Sabado! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Hindi kontento si US President Donald Trump sa bagong alok ng negosasyon ng Iran kaugnay ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa ulat, ipinasa ng Iran ang panukala sa Pakistan bilang tagapamagitan. Ngunit natiling nakabinbin ang usapang pangkapayapaan sa kabila ng umiiral na ceasefire.
Giit ni Pangulong Trump, mas nais niyang maresolba ito sa pamamagitan ng kasunduan kaysa muling paglalala ng karahasan habang patuloy ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz at ang counter-blockade ng Estados Unidos sa mga daungan nito. DWIZ Balita, Sabado. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinag-aaralan ng Pilipinas at ng Olympic Council of Asia o yung OCA ang pagpapalawak ng kanilang kooperasyon para sa pagpapaunlad ng sports sa bansa. Tinalakay ito sa pagpupulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Qatar Olympic Committee President Sheikh Juan bin Hamad Al Thani sa Malacanang. Kabilang sa mga pinag-uusapan ang pagsasanay ng mga atleta, institutional collaboration at posibilidad na mag-host ang Pilipinas ng mga regional at international competitions. Layunin nitong mapalawak ang oportunidad ng mga atletang Pilipino. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, ipinapakita ng pagbisita ang tiwala ng OCA sa Pilipinas bilang katuwang sa pagpapalakas sa sports, excellence at regional cooperation. DWIZ Balita, Sabado. Balitang pangkalusugan. Tinatayang nasa 590 milyong katao sa buong mundo ang may diabetes, kung saan higit 90% ay may type 2 diabetes. Bagamat wala pang ganap na lunas, posible itong makontrol o mapatawad sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo at pagbabawas ng timbang. Sa isang bagong pag-aaral na inilathala sa Journal of the Endocrine Society, natuklasan na ang ketogenic o keto diet na mataas sa taba at mababa sa carbohydrates ay maaring mas epektibo sa pagpapabuti ng kondisyon ng mga type 2 diabetes kumpara sa low-fat diet. Batay sa pag-aaral, sa 51 kalahok na may edad na 55 taong gulang, 62 rito nakita ng mga mananaliksik na ang keto diet ay nakakatulong sa mas maayos na paggana ng pancreas, partikular sa beta cells. Ipinakita nito ang ganitong uri ng pagkain ay maaaring maging mahalagang bahagi ng lifestyle at therapy upang mapabuti ang blood sugar control ng mga pasyente. DWIZ Balita, Sabado. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Inamin ni Sarah Geronimo na masaya at proud siya sa P-pop group na BINI matapos nilang tanggapin ang Global Force Award sa Billboard Women in Music sa Estados Unidos. Ayon kay Sarah, simbolo ang parangal ng tapang at pag-asa para sa musikang Pilipino. Anya inspirasyon ang tagumpay ng BINI sa patuloy na pag-abot sa pandaigdigang entablado. Hinikayat naman ng dalaga ang grupo na ipagpatuloy ang pagniningning at pagbasag ng boundaries bilang mga artista. DWIZ Balita, Sabado. Happy listening at watching kay Tristan Wyatt Gulay. Good day, Sir Raul at Ma'am Sally. Ganyan din kay Malu Taladtad. No? Lunch po tayo, Ma'am Sally at Sir Raul. Raul na lang po, wag na yung Sir. Ano? Kay Tristan at kay Malu Taladtad, meron kayong sorpresa na Splash Island ticket. Tigalawa kayo, ha? So next week, wow! Oo, sorpresa yan. Next week, kung makakapunta kayo surprise rito. Yun. Surprise yan. Ako rin, na-surprise Di ba? So, bibigyan natin ng ticket. Pumunta kayo rito sa estasyon, bibigyan ko kayo ng ticket sa Splash Island. So, yan po naging kalipunan ng ating balita ngayong IC Sabado, ngayong Mayo 2. Ngalan po ng inyong lingkod,
Ang po nyo naging tagapagbalita, Sally Ortega Bueno. At Raul Esperas. Antabayanan niyo po, babalik agad ang aking partner na si Raul Espera sa kanyang programang Balitang Paliparan.